I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Sa nakaraang kabanata, nakilala natin ang bida na si Chun Ha-jun, ang pinakamalakas na assassin mula sa Righteous Heavenly Alliance. Pagkatapos ng 30 taong paglilingkod dito bilang assassin, napagdesisyonan niyang tumakas para makamit ang pangarap na mabuhay ng malaya sa kabila ng kanyang katandaan. Nakipaglaban siya habang hinahabol ng mga elite assassins nito at ng Steel Blood Fortress. Nang manalo siya laban sa mga assassin na humahabol sa kanya ay nakangkwentro niya naman ang Secret Demon Queen na si Kwak Sokyo. Sinubukan nitong makipagnegosasyon sa kanya na sabihin sa kanya ang sekreto ng 9 sects martial throws kapalit ng pagtulong sa kanya na alisin ang blood parasite mula sa kanyang katawan. Ngunit hindi pumayag si Chun Ha-jun dahil bukod sa pagiging tuso ng Secret Demon Queen, ay matagal na niyang nalaman kung paano alisin ang blood parasite. Nang makikipaglaban na sana ang bida ay bigla namang dumating ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance at nagtulungan sila ng Secret Demon Queen upang mapatay ang ating bida. Sa kanyang huling sandali, inisip ni Chun Ha-jun ang pangarap na makamit ang isang ordinaryong buhay at humiling ng pangalawang pagkakataon bago tuluyang pumanaw. Ito ay natupad nang magising siya sa katawan ng ikatlong batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult. Ang kultong ito ay kilala bilang pinakamatanda at pinakamalupit na demonic power sa buong henerasyon. Naitatag ito ilang libong taon na ang nakalipas ng isang Merm Master, at itinuturing silang pinakamalakas pagdating sa martial power. Ang buong mundo ng Merm ay balisa marinig pa lamang ang pangalan nito dahil ito ay simbolo ng kaguluhan. Pagdating naman sa dami ng miyembro nito, mas marami pa rin ang pinagsamang lakas ng Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress. Ang tatlong puwersang ito ay tinatawag na Powerful Triad, ngunit sa kanilang tatlo, ang Heavenly Demon Divine Cult ay tinuturing na mas malakas pa at mas magulo kaysa sa digmaan at pandemya, kaya naman tinuturing ito bilang pinakamasamang demonic group. Sa pagbabalik ng eksena, makikita ang ating bida na tahimik na nagmuni-muni habang nakasilip sa awang ng nakabukas na pintuan, balisa at iniisip kung paano siya nagising at napunta sa lugar na ito. Hindi pa rin siya makapaniwala na nagkaroon siya ng pangalawang buhay. Kahit hiniling niyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon, hindi niya rin matanggap na sa dinami-dami ng posibilidad ay bakit dito pa siya sa demonic cult na ito napunta. Hindi siya mapakali sa kanyang silid, ngunit pinakalma niya ang kanyang sarili at minabuting alamin ang kasalukuyang sitwasyon upang makapagplano ng susunod niyang gagawin. Kagabi ay tumakas ang ating bida mula sa silid. Gumamit siya ng stealth technique para walang makapansin sa presensya niya, ngunit kahit ang simple lang ng technique na ito ay hirap pa rin ang kasalukuyan niyang katawan. Nag-disguise siya ng itim na damit para makapaniktik. Nagtago ang ating bida sa may bubungan at nakinig sa pag-uusap ng mga tao. Dito niya nalaman na siya ang pangatlong batang Panginoon na pinakamalakas sa 7 disipulo ng kulto. Usap-usapan na ngayong nagising na siya ay magsisimula na naman ang isang magulong labanan sa posisyon. Bagaman dating napakalakas, ngunit nawala ang kanyang kapangyarihan matapos ang 6 na buwang pagkakoma. Ngunit maging ito raw ay isang malaking himala na nabuhay siya pagkatapos makaranasan ng chi blockage. Kung mayroon pa rin siyang natitirang kapangyarihan matapos ng lahat ay di lang daw it basta-basta himala kundi patunay lang na isa talaga siyang malahalimaw na demonyo, gaya ng tawag sa kanya. Napuno ng takot ang mga tao sa balitang ito dahil kilala siya na walang awa at nagpapahirap sa mga tao, kaya minabuti nilang wag lalapitan, wag makikialam at wag gagalitan ang batang Panginoon. Nang makaalis ang mga tauhang nag-uusap, lumabas ang ating bida mula sa pinagtataguan at nagimbal sa kanyang mga narinig ukol sa madilim na nakaraan ng kasalukuyan niyang katawan. Nais ni Ha-jun na makatakas mula sa kulto, ngunit alam niyang kailangan ng detalyadong plano, kahit 1 oras lang siyang naniktik, pagod na pagod siya noong nakaraang gabi dahil sa paggamit ng stealth technique, bagaman buhay pa siya, ang kanyang bagong katawan ay tila katawan ng isang 80 taong geraang na lolo sa sobrang hina. Kaya't nagpasya siyang ibalik muna ang lakas ng katawan na ito. Una ay sinuri niya ang estado ng katawan, umupo siya sa lotus pose at nag-focus ng mabuti,
Napagtanto niyang ang lahat ng 8 ekstraordinaryong meridian ay nagkagulo-gulo ang alignment, determinado siyang ayusin ito. May nakita siyang maliit na nabubulok na enerhiyang tinatawag na dungeon, at ito muna ang tatanggalin niya gamit ang boundless technique. Nagbitiw siya ng isang chant habang sinasagawa ang pagtatanggal ng masamang enerhiya. Hanapin ang katotohanan sa gitna ng kaguluhan, magliyab sa kawalan, at lampasan ang mga daanan ng buhay, ilabas ang kalabuan sa isang kaisipan. Ang mundo ay gagantimpalaan ka ng kayamanan. Aniya, maya-maya pa. Tumaas ang temperatura sa loob ng silid at naging mamasa-masa ang hangin. Isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa kanyang nakaraang buhay, ginamit niya ang ilan sa mga martial prowess mula sa siyam na sekta at sa prosesong ito, nakagawa siya ng kanyang sariling martial prowess na tinawag niyang boundless technique, para sa isang tulad niya na walang katayuan sa lipunan at walang kalayaan. Ang boundless technique na ito ang tanging samalba sa kanyang buhay. Dahan-daang nawala ang aura, at binuksan ni Hajan ang kanyang mga mata. Bagaman bahagya siyang nadismaya dahil umabot siya sa kanyang limitasyon, masaya siyang natanggal niya ang madilim na enerhiya mula sa katawan. Maliit na bagay lamang ito kumpara sa mga kaya niyang gawin noon, pero masaya siya na kahit papano, nakasurvive ang katawang ito sa ginawa niyang teknik. Nagulat siya na mula noong siya'y nagising, masyadong tahimik ang lugar na ito at tanging mga doktor lamang ang bumisita sa kanya, maliban sa babaeng taga-silbi na laging nagdadala ng pagkain at mga gamot bagaman palaging nanginginig sa takot. Dahil dito, nakumpirma niya na mayroon ngang hindi magandang reputasyon ang batang Panginoon bilang isang halimaw na demonyo, takaw-gulo at walang respeto. Kaya't hanggat hindi sapat ang kanyang impormasyon tungkol sa lugar na ito ay kailangan niyang magdoble ingat at hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Makalipas ang 3 buwan, ang ika-4 na batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult na nagngangalang Hong Yuamon ay naninigarilyo sa isang silid at nakikipag-usap sa kanyang lingkod. Pinaplano niya ang pagkawala ng ika-3 batang Panginoon na si Sorayang. Nanghingi siya ng ulat mula sa kanyang lingkod kung bakit wala pa ring nangyayari sa bida gayong 3 buwan na ang nakalilipas mula nang may ipakin siya rito. Sa ulat nito, kabaliktaran ang nangyayari dahil kapansin-pansin ang mabilis na paggaling nito. Inaasahan nila na ikamamatay niya ang pinakain sa kanya dahil ito ay mas mabisa kapag may naiwang martial prowess sa katawan ng biktima, kaya naman pala isipan sa kanila na wala itong epekto. Aniya ay puno ng surpresa si Sorayang at palaging hinihigitan ang kanyang mga inaasahan. Tinanong niya ang lingkod kung kailan babalik ang isang taong nagngangalang Rin pagkatapos ng 6 na buwan. Aniya, ito ay inaasahang dumating sa main temple sa tanghaling tapat, mukhang may binabalak siya kasama ito dahil Aniya, may interesanteng bagay na mangyayari sa hinaharap, kaya inutusan niya ang kanyang lingkod na patuloy na bantayan ang kilos ni Sorayang. Kinabukasan, sa pagsapit ng bukang liwayway, makikita ang ating bida na nag-eensayo agad sa kanyang kwarto, tinipon niya ang kanyang enerhiya sa kamao at patuloy na umatake. Sa bawat malakas na suntok, napinsala ang dingding ng silid, isinasagawa niya ang pagsasanay na ito sa loob ng 3 buwang nakalipas upang maibalik sa normal ang kanyang nanghihinang katawan, at nagbunga naman ang kanyang pagsusumikap, kasabay ng patuloy na paglakas ng kanyang katawan. Mas napabilis ang pagsasaayos niya ng meridian at tuluyan nang naalis ang natitirang demonic na enerhiya mula sa loob ng katawan niya. Dumating ang babaeng lingkod, dala ang gamot para sa batang Panginoon. Ininom niya ito. Ngunit bigla siyang nagdeliryo, nakita niya ang imahe ng blood parasite na nasa inumin niya. Sa kanyang pagkagulat, nabagsak niya ang inumin at nagkapira-piraso ang mangkok sa sahig. May tumawag sa kanyang pangalan at nakita niya ang imahe ng pinuno ng alyansa sa kanyang harapan. Pinagbabantaan siya na kailanman ay hindi siya makakatalas sa Righteous Heavenly Alliance kahit sa kamatayan ay hindi siya makakatakas. Naramdaman niya ang presensya ng blood parasite sa loob ng kanyang katawan at sumigaw siya. Ngunit bigla siyang nagising at natauhan ng tawagin ng tagasilbi ang kanyang atensyon. Nakita niya ang kanyang sarili na hawak pa rin ang mangkok na may lamang halamang gamot. Buo pa rin, napagtanto niya na ilusyon lamang ang lahat. Nagpaalam nang umalis ang tagasilbi. Nang makaalis ito, paulit-ulit niyang tinanong ang kanyang sarili kung makakayanan niya ba talagang maging malaya gamit ang bagong buhay at bagong katawan niya ngayon. Lumapit ang babae sa lalaki at sinabing mas maayos ang itsura niya kaysa sa inaasahan. Tinakpan niya ang kanyang katawan dahil hindi pa siya tapos magbihis nang pumasok ito ngunit dinaanan lamang siya.
Hindi talaga kilala ng bida kung sino siya ngunit pumasok ito na parang hindi niya first time magpunta rito kaya nag-isip siya kung paano makakawala sa sitwasyong ito. Nagmungkahi ang babae na alukon siya ng tsaa kaysa naman hayaan lang siyang tumayo doon. Wala siyang maisip na gagawin sa sitwasyong ito dahil wala siyang alaala ng katawan ni Sorayang, kaya ang tanging naisip niyang solusyon ay tumakas. Dali-dali siyang nagbihis at kumari pa ng takbo palabas ng pintuan, habang sumisigaw na, "Sorry, may kailangan pa kong puntahan." Emergency. Gulat naman ang estrangherong babae kung saan naman kaya ito pupunta. Bigo ang bida sa tangkang pagtakas dahil pinigilan siya ng dalawang naglalakihang lalaki na mga tauhan ng babae. Napabuntong hininga na lamang ang babae sa kapilyuhan nito, at inutusan ang kanyang mga tauhan na magbantay sa labas at pigilan lahat ng papasok sa silid dahil balak niyang magkaroon ng mise-en-sceneng pag-uusap ikatlong batang Panginoon. Agad naman silang tumugon at sinarado ang pintuan. Prenteng umupo ang babae at inalok ding umupo ang ating bida dahil marami raw silang dapat pag-usapan. Nagdahilan naman ito na hindi pa siya nakakapaglinis ng katawan at puno siya ng pawis matapos ang kanyang pag-eensayo, kaya kailangan niya munang magpalit ng damit. Pumayag namang maghintay ang babae habang nagpapalit siya, basta raw ay wala siyang planong tumakas. Kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Hajan, tinitignan niya palang ang babae ay alam niya nang hindi ito normal na tao kaya wala siyang pagpipilian kundi mang-alap muna ng impormasyon. Tinawag niya ang taga-silbing si Anghua at pinasunod sa kanya, kunwaris magpapatulong na magbihis. Nang makalayo-layo sila ay agad niyang tinanong si Anghua kung sino ang babaeng iyon, na siya naman pinagtaka ng taga-silbi. Nagdahilan siya na ito ay dulot ng chi blockage, nang magising siya ay laging sumasakit ang ulo niya kaya marahin ay maraming alaala ang nawala. Nag-aalala naman ang taga-silbi at inakalang mamamatay na ito ngunit pinakalma siya ng bida. Pinaliwanag ni Anghua na ang babaeng dumating ay nagngangalang Hong Yorin, isang demonyong may koneksyon at panunungkulan sa religion's internal enlightenment facility. Siya ay anak ng joke sa family na bahagi rin ng demon cult, at nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Tinuturing siyang pinakamalakas na disipulo, kilalang magaling sa kanyang tungkulin, at kinikilala ng hepe ng demonic cult ang kanyang kakayahan. Nang tanungin ni Hajan si Anghua kung ano ang relasyon nito sa kanya at bakit ito hinahanap, ay hindi nito alam ang mga detalye. Ang tanging alam lang nito ay madalas silang nagkikita sa loob ng isang buwan, ibig sabihin ay hindi pangkaraniwan ang kanilang pagkakakilanlan sa isa't isa. Nagpasalamat si Hajan kay Anghua para sa impormasyon at sinabihan nitong magpahinga na dahil nag-aalala siya sa namamaga nitong mukha. Nabigla naman si Anghua sa pagbabago na napansin niya sa ugali ng batang Panginoon, dahil sa nakaraan, magagalit ito agad at walang ibang sinasabi kundi masasakit na salita ngunit ngayon ay tila nagniningning na anghel ang bumaba at naging mabuti bigla ang pakikitungo sa kanya. Bumalik na si Hajan sa silid at humingi ng paumanhin kay Yorin dahil sa kanyang kawalang galang. Tinanong niya kung ano ang pakay niya sa pagbisita. Maging siya ay nagtaka sa pagbabago ng pag-uugali ng taong kilala niyang palasigaw, magagalitin at balahura, at sa kabaliktaran ay nagpakita ng pagiging kalmado at paggalang. Inisip niya na lang na ito ay patunay na nawala ang martial prowess nito pagkatapos makaligtas sa chi blockage. Inilabas ng babae ang isang kontrata na pareho nilang sinelyuhan. Aniya ay wala silang dahilan para magtago ng anumang bagay sa isa't isa. Ipinaalala niya ang kanilang kasunduan na kapag ang isa sa kanila ang lumabag dito o kapag may nangyaring sitwasyon na kailangan nilang baliin ang kasunduan, kailangang magbayad ng penalty ng 3 beses na mas malaki. Napag-alaman ng bida na sinuportahan ng babae ang dating nagmamay-ari ng katawan sa pamamagitan ng pag-invest ng malaking halaga, halos 1,000 yang, para sa isang medisina na tinatawag na wonder drug. Bukod pa rito ay may mga iba pa siyang pinagkagastusan na umabot naman higit sa 2,000 yang, ngunit handa raw siyang alisin ang mga maliliit na gastusin sa listahan dahil malapit naman daw sila sa isa't isa. Isang palaisipan sa ating bida kung bakit siya inisponsorin ng pera at medisina ng mismong nakababatang kapatid ng ika-4 na batang Panginoon. Ang pakay ng kanyang pagbisita ay para singilin ang binata ng halagang 6,000 yang, ang suma total ng penalty dahil hindi nasunod ang kanilang unang kasunduan.
Kung wala pa itong pera, nanghingi na lamang siya ng kontrata na nangangakong babayaran ng halaga sa isang nakatakdang petsa. Maingat na sinuri ni Hajan ang sitwasyon at ugali ng kanyang kaharap na babae. Ginamit nito ang kanyang naging karamdaman bilang dahilan para kanselahin ang kontraha at palabisan na siya ang biktima na gumastos ng malaki, at ngayon ay gusto niyang humingi ng kabayaran na 3 beses na mas malaki sa penalty. Nais ni Hajan na buuin muli ang kanyang reputasyon at magkaroon ng yaman para makapagsimulang muli, ngunit mukhang baliwala sa babaeng ito ang kanyang pinagdaanan, samantalang kakabangon niya lang mula sa malubhang karamdaman. Sigurado ang bida iniisahan lamang siya nito, aniya ay hindi dapat ito gumagawa ng ganito kasamang bagay. Sa kabila nito, walang ano-ano ay pumayag ang bida na bayaran ang halaga kaya nagpadala siya ng papel, panulat at tinta sa tagasilbi para sumulat ng isang kontrata. Nagdesisyon ang bida na sundin ang sinabi ng babae, masama man ito ay wala siyang pakialam, dahil determinado siyang makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Plano niyang umalis bago ang nakatakdang petsa na isusulat niya sa kontrata. Hindi naman makapaniwala ang babae sa ikinilos ng binata na ang dali nitong sumang-ayon sa kanyang sinabi at walang isip-isip na susulat ng kontrata. Sa pagkakakilala nito sa kanya, alam niyang di ito matalino, pero di niya inasahan na ganito siya kamangmang at padalos-dalos. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon at humirit pa ng isang kondisyon na kung hindi mabayaran ng bida ang nakasaad na halaga, kailangan niyang sumunod sa bawat utos nito gaya ng isang masunarang aso. Kahit mukhang magkaedad lang sila sa kasalukuyan niyang katawan, tinuturing niya itong isip bata dahil matanda na ang isip niya. Nagalit man si Hajan sa ugali ng babaeng kausap, tinapos niya pa rin ang paggawa ng kontrata dahil wala siyang pagpipilian at wala pa siyang sapat na lakas at impluwensya para gumawa ng gulo. Matatapos ang kontrata kapag nakapagbayad na siya, ngunit habang epektibo ang kontrata, sinabi ni Yorin na kailangan nilang irespeto ang isa't isa. Nagpanting naman ang tainga ni Hajan nang marinig ang salitang respeto. Gusto mong magpakita ako ng respeto kapag binigay ko sa iyo ang gantong klase ng kontrata. Mapanghamon niyang tanong kay Yorin na ikinagulat naman nito. Bigla niyang inutusan si Anghua na tawagin at papuntahin ng commander ng Royal Guards. Biglang nagpanik si Yorin at nagtaka kung bakit niya biglang pinatawag ang commander. Maya-maya pa ay dumating ito at nagbigay galang sa kanya. Tinanong ng pinuno kung ano ang maitutulong niya sa ikatlong batang Panginoon. Nagpahanda siya ng isang karwahe dahil may pupuntahan daw siya. Sinubukang pigilan ng commander ang bida dahil sa kalagayan nito, ngunit sinabi nitong ang pupuntahan niya ay walang iba kundi ang Demon Lord. Inulit niya ang utos niya na maghanda ng karwahe at ipaalam sa palasyo ng Demon Lord na pupunta siya dahil nais makita ng ikatlong disipulo ang kanyang master. Sinabi ng commander na ihahanda niya ang karwahe kapag pumayag ang Demon Lord sa kanyang pagbisita. Nanlaki ang mata ni Yorin sa gagawin nito at sinubukang pigilan na magtungo sa Demon Lord. Ngunit determinado si Hajan na hamunin si Yorin at hingin ang opinyon ng Demon Lord ukol sa nilalaman ng kontrata, kung ito ba ay patas talaga. Nagsimulang kabahan ang babae at sinabi na pareho silang malalagot kapag nalaman ang tungkol sa kasunduan nilang dalawa, kahit siya na disipulo mismo ay hindi makakaligtas sa parusa kapag nalamang may sikreto silang kasunduan. Sumagot naman si Hajan na alam niyang malalagot sila at mapapagalitan din siya kapag nalaman ito, at ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa kanya ay mapatapon sa labas dahil wala na siyang martial prowess. Ngunit para kay Yorin ay hindi siya makakaligtas sa pagkakakulong. Bagaman kilala at respetado ang kanilang pamilya, pero kapag nakulong si Yorin, tatanggalin sila ng posisyon at kayamanan dahil sa kahihiyang dulot ng pagkakasalang hindi nila napalaki ng maayos ang anak ng Joksa family. Mababakas ang matinding takot at pag-aalala sa mukha ni Yorin dahil sa posibilidad na siya ang maging dahilan ng pagbaksak ng kanilang angkan. At dito na muna nagtatapos ang kabanatang ito. Abangan natin ang susunod. Don't forget to subscribe at like mga idol.